Hello mga idol, welcome back sa aking channel. Magandang araw sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Salamat sa inyong patuloy na suporta at sa pagbisita ulit sa aking channel. Habang payapang lumilipas ang oras sa ilalim ng magandang kalangitan ay nagpatuloy ang paghahanda ng dalawa sa loob ng silid. Masiglang inilapag ni Liceha ang isang makapal na aklat sa ibabaw ng mesa at buong pananabik na ipinaalam sa ating bida na iyon ang mismong secret manual ng Heavenly Thunder Truyang Technique. Ngunit sa kanyang labis na kagalakan ay nagkamali siya sa pagkakabigkas at formal na tinawag ang ating bida sa pangalang Dongjun. Halatang natigilan at nakaramdam ng kaunting pag-aalangan ang ating bida sa narinig bago dahan-daang ipinaliwanag na ang kanyang buong apelyido ay Namgang at hindi Nam lamang. Bakas ang matinding gulat sa reaksyon ni Liceha nang marinig ang pagtatama dahil inakala nitong Nam ang kanyang apelyido at Dongjun naman ang kanyang unang pangalan. Hindi nito naiwasang magtaka at mahiya ng bahagya dahil ngayon lamang siya nakarinig ng ganoong klase ng apelyido. Sa kabilang banda ay mahinahon na lamang itong inintindi ng ating bida at inisip na marahil ay sadyang sanay lamang si Liceha sa mga pangkaraniwang tao na may iisang pantig lamang sa kanilang apelyido. Sinimulang baklatin ni Liceha ang pahina ng libro habang mahinahong nagpapaliwanag. Ipinaalam niya sa ating bida na dahil namuhay ito noon bilang isang tagabitbit ng espada ay malamang na may alam na ito sa mga pangunahing kaalaman tungkol sa pagbabasa at sa Mrm, ngunit minabuti pa rin niyang ipaliwanag ng bahagya ang ilang mahalagang detalye. Kalmado namang sumang-ayon ang ating bida sa sinabi ng kanyang guro. Habang masiglang nagtuturo si Liceha ay tahimik na namangha ang ating bida sa kanyang isipan. Batid niya na naabot ng kanyang guro ang pambihirang antas ng Three Flowers Converging at the Crown sa napakabatang edad kaya maituturing talaga itong isang natatanging henyo ng kanilang henerasyon, dahil sa katotohanan iyon ay lubos ang kumpiyansa ng ating bida na magiging napakalaking tulong ang matinding talento ni Liceha sa oras na harapin na nila ang mapanganib na Sun Moon Demon Cult. Habang patuloy na nagpapaliwanag si Liceha ay hindi maiwasan ng ating bida na mapaisip na baka ang talento ng kanyang guro ay higit pa sa kakayahang taglay niya noong kanyang nakaraang buhay. Mula sa malalim na pag-iisip ay ibinalik ni Liceha ang atensyon ng ating bida sa binabasang aklat at magiliw na nagtanong kung ano ang pagkakaintindi nito sa isang partikular na talata tungkol sa internal energy. Agad namang sinuri ng ating bida ang pahina at kalmadong ipinaliwanag na ang internal energy ay kailangang padaluyin ng mas malakas upang mas mabilis itong makatawid sa Okjung Akupoint. Idinagdag pa niya na sa halip na gabayan lamang ang enerhiya ay mas kinakailangan itong puwersahang itulak papunta sa tamang direksyon. Nang marinig ang napakalinaw na paliwanag ay labis na namangha si Liceha sa angking galing ng kanyang bagong disipulo. Masaya niyang kinumpirma na tama at perpekto ang naging pag-unawa ng ating bida sa mahirap na konsepto. Sa kanyang isipan ay hindi makapaniwala si Liceha sa pambihirang talino nito at nasabi na lamang sa kanyang sarili na ganito pala ang pakiramdam ng magturo ng isang bagay ngunit 10 kaalaman agad ang madaling naiintindihan. Patuloy na nagbahagi ng kanyang malalim na kaalaman ang ating bida na lalong nagpamangha sa kanyang guro. Habang tahimik na nakikinig ay hindi maiwasan ni Liceha na mapaisip dahil pakiramdam niya ay kausap niya ang isang tunay na eksperto na kapantay ng kanyang antas o marahil ay higit pa roon. Sa gitna ng kanilang seryoso at malalim na pag-aaral ay hindi na nila namalayan ang mabilis na paglipas ng oras. Nang mapatingin si Liceha sa maaliwalas na tanawin sa labas ng bintana ay nagulat siya nang makita kung gaano na sila katagal nag-uusap kaya agad siyang lumingon sa ating bida at mahinahong nagtanong kung hindi ba ito nakakaramdam ng pagod sa kanilang ginagawa. Bilang tugon sa naging tanong ng kanyang guro ay dahan-daang tumayo ang ating bida mula sa kanyang pagkakaupo. Buong kumpiyansa niyang ipinaalam kay Liceha na dahil tuluyan na niyang nakabisado ang lahat ng mga nakasulat na talata ay nais na niyang simulan agad ang kanyang pagsasanay sa cultivation. Nang marinig ang determinadong desisyong iyon ay tahimik na napaisip si Liceha habang seryosong nakatingin sa kanya. Sa kanyang isipan ay batid niya na hindi ibig sabihin na natutunan na ng ating bida ang paraan ng mental cultivation ay agad na nitong mararamdaman ang daloy ng internal energy sa katawan nito. Ngunit sa kabila ng kaunting pag-aalala ay buong puso pa rin siyang sumuporta kaya maayos na pumwesto ang ating bida sa lapag upang magsimula. Mahinahong nagpaalala si Liceha na huwag masyadong pilitin ang sarili at huwag mag-alala dahil nakabantay lamang siya kung sakaling magkaroon ng problema. Kalmado namang sumang-ayon ang ating bida habang inihahanda ang kanyang isipan at katawan para sa inaabangang resulta ng kanyang unang pagsasanay. Agad na isinara ng ating bida ang kanyang mga mata at pumasok sa malalim na konsentrasyon upang simulan ang kanyang pagsasanay.
Habang tahimik na nakaupo ay napalibutan siya ng isang napakalakas at nagliliyab na enerhiyang unti-unting nagising at damaloy sa kanyang mga meridian. Sa kanyang isipan ay malinaw na alam niya na kahit ang isang taong biniyayaan ng matinding talento ay karaniwang nangangailangan ng 7 araw at 7 gabi bago nito tuluyang maramdaman ang daloy ng chi sa unang pagkakataon. Dahan-dahan siyang huminga ng malalim upang ipasok ang hangin sa kanyang katawan bago marahang ibinuga ito palabas. Kasabay ng aksyong iyon ay isang matinding pagkamangha ang bumalot sa kanyang isipan. Halos hindi siya makapaniwala sa pambihirang kakayahan ng kanyang kasalukuyang pisikal na katawan dahil sa iisang siklo lamang ng paghinga ay malinaw na agad niyang naramdaman ang tuluyang paggising at pagdaloy ng enerhiya sa kanyang buong pagkatao. Patuloy na naramdaman ng ating bida ang pagdaloy ng enerhiya sa kanyang buong pagkatao. Sa kanyang isipan ay lubos siyang namangha dahil bukod sa napakabilis na pagtugon nito ay napagtanto niya na ang tibay at lawak ng kanyang mga meridian sa katawang iyon ay sadyang pambihira. Dahil dito ay buong kumpiyansa niyang nasabi na sa pagsasanib ng pisikal na potensyal na ito at ng mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay ay tiyak na makakaabot siya sa antas na hindi niya narating noon. Samantala ay isang matinding pagkabigla ang bumalot kay Liseha habang pinapanood ang nagaganap sa kanyang harapan. Halos hindi siya makapaniwala at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang lumalabas na enerhiya mula sa katawan ng ating bida. Naghalo ang matinding gulat at tuwa sa kanyang isipan dahil hindi niya inasahang mararamdaman agad nito ang chi sa napakaikling oras, dahilan para buong pagmamalaki niyang isipin na isa talagang natatanging henyo ang kanyang disipulo. Habang mangha ang kanyang guro ay nanatiling nakatuon ang atensyon ng ating bida sa kanyang sinimulang proseso, dahil ang kanyang kasalukuyang katawan ay likas na napuno ng yin energy ay mas naging madali at malinaw para sa kanya na maramdaman ang kakaibang init na unti-unting namamalagi at naiipon sa kanyang dantian. Kalmado niya itong tinanggap habang tuluyan na niyang nakilala ang nagliliwanag na daloy na iyon bilang ang malakas na solar yang chi. Matapos ang matagumpay na paggising sa kanyang enerhiya ay dahan-daw ang iminulat ng ating bida ang kanyang mga mata. Agad naman siyang sinalubong ng masiglang palakpak at matinding tuwa mula kay Liseha na buong pagmamalaking pinuri ang pambihirang galing ng kanyang disipulo. Magalang na tinawag ng ating bida ang kanyang guro habang tahimik na nakatingin dito, ngunit hindi na nagsayang pa ng oras si Liseha kaya marahan nitong inabot ang kanyang kamay palapit sa ating bida, bago kalmadong nag-utos na subukan nitong sundan ang daloy ng kanyang sariling enerhiya upang tuluyan ng umabant sa susunod na bahagi ng kanilang pagsasanay. Upang ipakita ang susunod na hakbang sa kanilang pagsasanay ay naglabas si Liseha ng isang asul at kumikidlat na enerhiya mula sa kanyang kanang kamay. Kalmado niya itong ipinakita sa ating bida bago magiliw na nagtanong kung sa tingin ba nito ay kaya rin itong gayahin ang kanyang ginawa. Habang tahimik na nakatingin sa umaapaw na enerhiya ay may isang pamilyar na kasabihan sa Jiangho ang mabilis na pumasok sa isipan ng ating bida. Ayon doon ay hindi dapat basta-bastang ipinapakita ng isang tao ang tunay nitong kakayahan, ngunit sa kabilang banda ay napagtanto din niya na wala siyang anumang dahilan upang itago ang kanyang lakas mula sa kanyang sariling guro. Dahil sa naging desisyong iyon ay dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay upang tumugon sa hamon, hindi kalaunan ay unti-unting namuo ang parehong asul na kuryente sa kanyang mga daliri na malinaw na naging senyales na nakahanda na siyang ipakita ang kanyang natatanging talento. Bumakas ang labis na pagkamangha sa mukha ni Liseha nang tuluyang masaksihan ang asul na enerhiyang nabuo sa kamay ng ating bida. Halos mapang-anga siya sa gulat dahil hindi niya inasahang talagang magagawa agad ito ng kanyang disipulo sa unang subok pa lamang. Hindi kalaunan ay isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang tahimik na naiisip na ang pagkakaroon ng ganito kagaling na mag-aaral ay tila umubos na sa lahat ng swerte niya sa kanyang buong buhay. Matapos maipakita ang kanyang pambihirang kakayahan ay nanatiling kalmado ang ating bida bago magalang na nagsalita sa kanyang guro. Ipinahayag niya ang kanyang malaking kagustuhan na matuto pa ng karagdagang martial arts partikular na ang swordsmanship at footwork. Nang marinig ang determinasyong iyon ay lalong sumigla ang kalooban ni Liseha kaya walang anumang pag-aatubili at masaya itong sumang-ayon na ibahagi sa kanya ang lahat ng nararapat niyang matutunan. Puno ng sigla at pananabik na nag-alok si Liseha sa ating bida na magkasama silang magtungo sa Changqian Society, masaya niyang ipinaliwanag na tiyak na makakahanap ito doon ng mga bagong martial arts na babagay sa kanyang pambihirang kakayahan. Dahan-dahan namang tumanggo ang ating bida bilang pagsang-ayon habang tahimik na iniisip ang malaking pagkakataon na matuto ng mga panibagong estilo ng pakikipaglaban.
Ngunit sa likod ng kanyang kalmadong reaksyon ay biglang nagbalik sa kanyang alaala ang isang napakadilim at madugong bahagi ng kanyang nakaraan, sariwa pa sa kanyang isipan ang hitsura ng maraming walang buhay na katawang nakahandusay sa lupa na naliligo sa sarili nilang dugo. Batid ng ating bida na kabisado pa rin niya ang mga martial arts ng Namcheon Palace mula sa kanyang nakaraang buhay, subalit malinaw din sa kanya na kung iyon lamang muli ang kanyang susundin ay tiyak na mauulit lamang ang parehong malagim na katapusan. Mahigpit na kinuyam ng ating bida ang kanyang kamao habang bumubuo ng isang matibay na desisyon sa kanyang isipan. Upang maiwasang maulit ang malagim na trahedyang iyon ay buong tapang niyang ipinangako sa kanyang sarili na lilikha siya ng mga bagong martial arts na tuluyang hihigit. Sa lahat ng kanyang natutunan noong nakaraan niyang buhay, sa pagkayom ng kanyang kamay ay nakapaloob ang isang umaapaw na determinasyong tahakin ang isang panibago at mas malakas na landas na magbabago sa kanyang tadhana. Mabilis na lumipas ang oras at sinimulan na nina Lee Se-ha at ng ating bida ang kanilang mahabang paglalakbay. Tahimik nilang binabagtas ang isang mapayapang landas sa gitna ng kagubatan habang unti-unting naliliwanagan ang ating bida tungkol sa tunay na kasaysayan ng Changcheon Society na kanilang pupuntahan. Ang samahang ito ay hindi isang ordinaryong grupo ng mga mandirigma kundi isang matibay na alyansang itinatag ng mga natitirang survivor mula sa maraming pamilya at sekta na walang awang winasak ng malupit na Sun Moon Demon Cult. Mula sa nagliliyab at madugong nakaraan ng kanilang mga nawasak na tahanan ay nagkaisa ang mga taong ito upang bumangon at harapin ang nag-iisang kalaban na Samaira sa kanilang mga buhay. Habang patuloy nilang binabagtas ang mabato at madamong landas ay isang malalim na katanungan ang bumabagabag sa isipan ng ating bida. Agad siyang lumingon kay Lee Se-ha upang linawin kung hindi ba ang pangunahing layunin ng Changcheon Society ay nakasentro sa kabayanihan at paggawa ng mabuti. Bakas ang matinding pagtataka sa kanyang reaksyon nang idinagdag niya na kung ganoon nga ang kanilang paninindigan ay hindi ba dapat mas unahin ng alyansa ang paghihiganti at tuluyang pagpuksa sa mapanganib na Sun Moon Demon Cult. Upang sagutin ang katanungang iyon ay ibinahagi ni Lee Se-ha ang ginintoang pilosopiya na iniwan ng mismong unang pinuno ng kanilang samahan. Sa isang bahagi ng nakaraan ay matikas na ipinahayag ng pinunong ito sa harap ng kanyang mga tapat na tagasunod na ang mga buhay na iniligtas at ipinagtanggol gamit ang dugo at sakripisyo ng mga bayani ay hindi na dapat pang ibalik sa nagliliyab na apoy ng puot. Isa itong mahigpit na paalala para sa lahat na ang pagpili sa landas ng walang hanggang paghihiganti ay tahasang paglabag sa tunay na katwiran ng kanilang kaligtasan. Patuloy na ibinahagi ni Lee Se-ha ang malalim na kasaysayan ng kanilang samahan sa ating bida. Malumanay niyang ipinaliwanag na iyon ang pangunahing dahilan kung bakit pinili ng mga nakaligtas na ayalay ang kanilang pangalawang buhay upang tumulong sa mga nangangailangan. Sa halip na magpadala sa puot at paghihiganti ay mas minabuti nilang yakapin ang landas ng kabayanihan at tunay na kabutihan. Dahil sa malinis na hangaring ito ay naging tahanan ang Changcheon Society ng isang napakalawak na silid-aklatan. Idinagdag pa ni Lee Se-ha na ang lugar na ito ay hindi lamang naglalaman ng mga naisalbang martial arts mula sa mga nawasak na sekta o mga diskarteng nalikom mula sa iba't ibang panig ng Jangho. Ang mas nakakabilib ay ang katotohanang marami sa mga miyembrong sumapi sa kanilang alyansa ang kusang loob na nag-ambag ng kani-kanilang sariling martial arts upang palawakin pa ang kaalaman ng buong samahan. Sa gitna ng kanilang tahimik na paglalakbay ay biglang huminto si Lee Se-ha sa kanyang mga hakbang at malungkot na ipinagtapat sa ating bida na ang kanyang sariling pamilya ay kabilang din sa mga walang awang winasak ng Sun Moon Demon Cult. Bahagyang natakpan ng sombrero ang kanyang mukha ngunit ramdam ang bigat ng kanyang mga alaala habang kalmado siyang lumingon upang ipagpatuloy ang kanyang kwento. Mahinahon niyang ipinaliwanag na ang mga pambihirang martial arts na kanyang natutunan ay hindi lamang nagmula sa nalabing pamana ng kanyang nawasak na pamilya, kundi pinagsama rin sa mga piling pamamaraan mula sa malawak na silid-aklatan ng Changcheon Society na eksaktong bumagay sa kanyang natatanging talento. Tiwala si Lee Se-ha na tiyak na makakahanap ang ating bida ng mga angkop na martial arts sa loob ng silid-aklatan ng Changcheon Society. Sa isipan ng ating bida ay naging malinaw na marahil sa ganoong paraan din nakarating sa kanila ang mga lihim na sining ng pakikipaglaban na nagmula noon sa Namcheon Palace. Lumipas na ang mahigit 200 taon simula nang tuluyang mawasak ang Namcheon Palace. Sa gitna ng panahon kung kailan ang kapangyarihan ng Sun Moon Demon Cult ay patuloy na nananatiling dominante sa lupain ay hindi maitatanggi na ang kasalukuyang katayuan at impluwensya ng Changcheon Society ay nananatiling matatag at iginagalang ng marami.
Nang maramdaman ng ating bida ang bigat ng katahimikan na bumalot sa kanila ay agad siyang humingi ng tapat na paumanhin kay Lee Se-ha dahil batid niyang napukaw niya ang malulungkot at masasakit na alaala ng kanyang guro. Mabilis namang nagbago ang reaksyon ni Lee Se-ha na bahagyang namula sa hiya habang nagmamadaling ikanaway ang kanyang kamay upang pawiin ang tensyon. Puno ng sigla niyang sinabi na wala itong dapat ihingi ng tawad at sa halip ay siya pa nga ang labis na nahihiya dahil nagpakita siya ng isang bagay na nakakahiya sa harap ng kanyang disipulo, bago mabilis na nag-aya na bilasan na nila ang paglalakad dahil malapit na sila sa kanilang paruroonan. Upang tuluyang baguhin ang usapan habang binabagtas nila ang matataas at nauulapang kabundukan ay sinubap ni Lee Se-ha ang kaalaman ng ating bida. Mahinahon siyang nagtanong kung alam ba nito ang tanyag na 4 na hiwaga na matatagpuan sa lugar ng Huangshan. Walang pag-aalinlangan at kalmado itong sinagot ng ating bida sa pamamagitan ng pagbanggit sa mga puno ng pino, ang malawak na dagat ng mga ulap, ang mga pormasayon ng bato, at ang mga natural na mainit na bukal. Nang marinig ang perpektong sagot na iyon ay masayang pinuri ni Lee Se-ha ang matalas na isipan ng kanyang mag-aaral. Habang patuloy nilang binabagtas ang mabatong landas na nababalot ng makapal na hamog ay ipinaliwanag ni Lee Se-ha na ang Changqian Society ay lihim na nakatago sa loob mismo ng 4 na hiwaga ng Huangshan. Dahan-dahan siyang humakbang papunta sa unahan at mahinahong nagpaalala sa ating bida na kailangan nilang dumaan sa isang nakatagong pormasayon kaya dapat nitong sundan ng buong pag-iingat ang bawat bakas ng kanyang mga paa. Pagkarinig sa babalang iyon ay napasinghap na lamang ang ating bida habang tahimik na namangha sa kakaibang enerhiya at hiwaga na unti-unting bumabalot sa kanilang daraanan. Nang tuluyan nilang malimpasan ang nakatagong pormasayon ay isang napakagandang tanawin ng naglalakihang istruktura ang bumungad sa kanila. Pagtingin pa lamang sa malaking tarangkahan ng Changqian Society ay hindi naiwasan ng ating bida na matigilan at mapuno ng matinding pagkamangha ang kanyang isipan. Napagtanto niya ang isang nakakagulat na katotohanan dahil ang mismong lokasyon na kinatatayuan ng samahang ito ngayon ay ang eksaktong lugar kung saan nakatayo ang Namcheon Palace noong kanyang nakaraang buhay. Matapos ang sandaling iyon ng pagmumuni-muni ay tahimik na sumunod ang ating bida kay Lee Se-ha papasok sa loob ng malawak na alyansa. Pagkapasok nila ay agad silang sinalubong ng mga tapat na miyembro na sabay-sabay na yumuko bilang pagbibigay galang. Umalangaw ang formal na pagbati ng lahat para sa pagbabalik ni Lee Se-ha, at sa pagkakataong iyon ay nalaman ng ating bida ang tunay at mataas na katayuan ng kanyang guro bilang ang iginagalang na Heaven Sword Hall Master ng buong samahan. Habang patuloy silang naglalakad ay ipinaliwanag ni Lee Se-ha na ang lahat ng miyembro ng Changqian Society ay nakaugalian ng magsuot ng bamboo hat sa tuwing may mga aktibidad sila sa labas ng samahan. Dahil sa kuryosidad ay agad na nagtanong ang ating bida kung may nakatago ba itong malalim na kahulugan ngunit isang mapaglarong ngiti lamang ang isinagot ni Lee Se-ha bago sinabing malalaman din niya ang sagot sa tamang panahon dahilan upang pansamantalang magtaka ang kanyang disipulo. Pagdating nila sa malawak na hagdanan ng mismong gusali ay formal na inihayag ni Lee Se-ha ang kanyang pagbabalik. Sa kanilang pagpasok ay tahimik silang sinalubong ni Yoon Gaeongjong na kilala bilang pinuno ng Mokyang Department. Seryoso ngunit kalmado nitong pinagmasdan ang ating bida bago mahinahong nagtanong kay Lee Se-ha kung ito na ba ang disipulong madalas nitong nababanggit sa kanila noon pa man. Buong pagmamalaking inakbayan ni Lee Se-ha ang ating bida at may malaking ngiti sa kanyang labi na kinumpirma na ito nga ang kanyang sariling disipulo. Bahagya namang nabigla ang ating bida sa biglaang paglapit na iyon ngunit hinayaan na lamang niya ang masiglang reaksyon ng kanyang guro. Bakas ang matinding pagtataka sa malalim na paningin ni Yoon Gaeongjong habang seryosong nakatingin sa dalawa. Mahinahon siyang nagtanong kung ganoon na lamang bakat hindi ang pagkagusto ni Lee Se-ha sa ating bida upang tuluyan niya itong tanggapin bilang isang personal na mag-aaral. Matapos ang sandaling pag-iisip ay formal na humalukip-kap si Yoon Gaeongjong at nagbigay ng isang paborebleng desisyon. Ipinaliwanag niya na dahil isang napakahigpit na tao tulad ni Lee Se-ha ang mismong naggarantiya para sa kakayahan ng ating bida ay handa niyang laktawan ang lahat ng iba pang nakasanayang pagsusulit maliban na lamang sa martial arts test. Kasabay ng pabor na iyon ay kalmado siyang nagtanong kung kailan balak ng ating bida na harapin ang nag-iisang pagsubok na iyon. Bago pa man makasagot si Lee Se-ha ay mabilis na itong inunahan ng ating bida. Buong kumpiyansa at lakas loob niyang idineklara na handa siyang harapin ang pagsusulit sa mismong oras na iyon dahilan upang bahagyang mabigla ang kanyang guro sa kanyang ipinakitang determinasyon. Nagtataka namang napatingin si Yoon Gaeongjong nang marinig ang matapang na pahayag na iyon. Mahinahon niyang ipinaalala na hindi pa ganoon katagal simula nang pumasok ang ating bida sa mundo ng martial arts.
Ngunit walang pag-aalinlangang sumang-ayon ang ating bida at tapat na inamin na ang Heavenly Thunder True formula pa lamang ang tanging pamamaraan na kanyang natututunan. Sa halip na sa kapangahasan ng isang baguhan ay isang matalim at interesadong tingin ang ipinukol ni Yoon Gaeong-jong, nakita ang pamumuo ng kuryosidad sa kanyang mga mata bago kalmadong sinabi na naging mas kapana-panabik ang sitwasyon na malinaw na nagpapahiwatig na handa na siyang simulan ang pagsubok para sa ating bida. Upang formal na simulan ng pagsusulit ay humakbang patabi si Yoon Gaeong-jong bago kalmadong nag-utos sa ating bida na subukan nitong salagin ang kahit isang atake lamang mula sa kanyang tauhan. Kasunod ng utos na iyon ay tahimik na humakbang pababa ng hagdan ng isang seryosong lalaki at formal na nagpakilala bilang si Gakmung na nagmula sa Mokyang Department. Ngunit bago pa man magsimula ang inaasahang salpukan ay biglang napagtanto ng ating bida ang isang malaking problema dahil wala pala siyang dalang sariling sandata. Agad siyang lumingon sa kanyang guro na si Lee Se-ha upang mahinahong magtanong kung ano ang maaari niyang gamitin para sa pagsubok na iyon habang naghihintay ng agarang solusyon. Upang masolusyonan ang problema ay walang pag-aalinlangang inabot ni Lee Se-ha ang kanyang sariling espada sa ating bida, nakangiti niyang ipinaliwanag na kung sasalagin nito ang atake mula kay Gakmung ay siguradong hindi sapat ang isang ordinaryong sandata lamang. Buong paggalang namang tinanggap ng ating bida ang ipinagkatiwalang sandata gamit ang kanyang dalawang kamay bago tahimik na nagpasalamat sa kanyang guro para sa malaking tulong na iyon. Sa kabilang banda ay mabilis nang hinugot ni Gakmung ang kanyang espada upang maghanda sa salpukan. Seryoso ang kanyang naging ekspresyon habang nagbibigay ng huling babala sa ating bida na huwag na itong magyabang at umiwas na lamang kung hindi nito kakayaning salagin ang kanyang paparating na atake. Isang nakakakilabot na aura ang biglang bumalot sa paligid ng tumitig ng matalim si Gakmung bago malamig na nagbabala na tiyak na mamamatay ang ating bida kung susubukan nitong salagin ang kanyang atake. Kasunod ng nakakatakot na babalang iyon ay malakas siyang tumapak sa hagdan at sa isang iglap ay mabilis na sumugod pasulong. Tumalon ng napakataas si Gakmung at walang pag-aalinlangang inihampas ang kanyang espada pababa na may dalang napakalakas na puwersa. Ramdam ang matinding pressure sa hangin habang mabilis na bumabagsak ang atake patungo sa ating bida na agad namang humigpit ang hawak sa kanyang sandata upang harapin ang nakakamatay na salpukan.